Maraming paraan para maipakita natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Pwedeng sa pamamagitan ng mga salita, sa simpleng yakap o sa simpleng pangangumusta. Basta ang mahalaga maiparamdam natin sa iba na hindi sila nag-iisa. Pilipinas at buong mundo, nandito na naman tayo sa bagong programang Kakampi ng Masa. Ako si Dayan Querer. At ako naman si Tony Chavez. Ito ang Serbisyo Muna sa PTV. Kamakailan ay umugong ang isyu tungkol sa hindi pagkilala ng isang sikat na coffee shop sa discount ng ating mga senior citizens. Bagamat negatibo ang pangyayaring ito, naging dahilan ito upang mas mabigyang pansin ang ating mga senior citizens. Aming kinumusta si Angel Garcia Torrena, ang Senior Citizen President ng Barangay Iscopo 1 Senior Citizens Association sa may Project 4 sa Quezon City. Magandang umaga po sa inyo, Angel, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming interview. Salamat din po sa papaunlaki at nakabisita kayo dito sa aming lugar. Pwede po ba namin malaman ang kung ano ang mga programa nyo sa mga kasama nyo sa mga senior citizen dito sa inyong barangay? Opo. Kami po sumusunod sa BCRD, Barangay Community Relation Officer Department. Kung ano po yung binibigay nilang binababa nilang programa sa amin, kagaya ng social pension. So, dito po sa ating barangay na, for example, itong sa inyo pong barangay sa Escopa, dito sa Project 4, paano po natin nasisiguro na ang mga benefits po tulad ng mga discount sa mga senior citizens ay na-implement po talaga? Dito po, kasi ang problema po dito, yung pong discount, hindi na namin iniintindihan kasi sobrang liit. Halimbawa po, namili kayo ng 10,000, ang binabawas nila ay 65 lang. Kaya hindi na nila pinapansin na po dito yan. Dito na lang kami namimili sa talipapa namin. Hindi na namin ginagamit ang groceries kung mamimili po. Kasi ang liit-liit naman discount. Pero Makamasahe ka pa. ang ano namin po dito, yung gamot, yun natutupad yun, yung 20% sa gamot. Malaking bagay po sa amin yun. Sa mga grocery, hindi Opo, masyado. maliit. Baya, bumili kayo ng meat, baka 5% lang. Eh, hindi naman nagmi-meat lang ang mga tao dito. Kapos kami po dito. Naikwento sa amin ni Angel ang sitwasyon ng mga senior citizens sa kanilang barangay, pati na ang ilang problema sa budget at social pension. Nakarating sa ating pamahalaan na kailangan namin tulong dito. Unang-una, yung budget namin maliit. Kung kailan nila gusto ibigay, bibigay nila. Dito po sa mga 251 na mga members nyo, ilan po dito ang nakaka-avail na ng social pension? May nabangito kayo, Ka-Angel, kanina na kung paano nabibigyan ng tulong lalong-lalo na sa social pension ang mga senior citizen. May nabangito kayo na 60 years old to 64 and then yung 65, iba naman na tulong. Paano ito? Pakipaliwanag po. Opo. Ang pinapairal lang po ngayon ng DSWD, nag-orient po kami noong January 24, 60 to 64, yun lang po yung para sa senior pension, national. Yun naman pong social welfare, assistance, pension, yun ang pan kay Mayor, 65 pataas. Kaya magmula Yung 65 years old pataas, nakaka-receive sila galing sa Quezon City Government. Opo. Oo. So magkano naman? 500 po. Dito sa DSWD, 500 din. 500 din po. Ngayon, nung na ano niyo naman po sa TV, January 18, tinaasan na po tayo doon sa social pension na 500. Tuwan-tuwa po kami, natutuwa po kami, nabigyan po, nadagdagan na. Ano po ang panawagan ninyo sa National Commission for Senior Citizens singgil sa mga issues na ito? Siyempre po, kailangan maiayos nila unang-una yung social pension. Ang gusto mangyari po ng DSWD, magtanggal. Pagka ang social pensioner ko nalaman nilang merong Japan, ang mga anak nagtatrabaho. May mga abroad. Opo, matatanggal at ipapalit na yung bago kong in-apply ng January 15, 18, 19, 22.
doon pa lang po papasok yung mga bago. No, ang gusto ko sana pong mangyari sana, bakit ganon? No? Ang gusto ko sana sa lakihan nila yung budget. No, kasi kung nakaka-budget tayo sa DND, nakakabili tayo ng mga eroplano, mga tangke, mga ganyan. Ang lalaki ng halaga niyan. Bakit hindi po i-divert sa amin? Kasi ang buhay namin, konti na lang eh. Ang gusto lang namin maging masaya. Hindi na namin kailangan yung maraming pera. Ang gusto lang po namin, ano ba yung programa nyo sa amin? Yun lang po naman ang gusto namin. Hindi na kami naghahangad ng, yung bilisan ba? Nakalulungkot na nakararanas pa ng ganito ang ating mga seniors. Sa kanilang edad, dapat ay nagpapahinga na lamang sila o hindi naman kaya ay nag-enjoy sa kanilang retirement. Sa aming pagbabalik, isa pang may puso para sa ating mga seniors, ang ating makakapanayam. Dito lang yan, sa Serbisyo Muna sa PTV. Ako si Tresha Bersano mula sa Caloocan City at ang kwentong PTV ko ay nagsimula noong 2018 nung mapalad akong naging host ng School Meets, and since then sobrang naging makulay at exciting yung mga kwento at pati na rin mga lugar na napuntahan ko. Simula nang maging host ako sa topics ng RSP, pati na rin ng laging handa ng DILG, at sobrang saya ko noon dahil sa dami ng awards, na mga na-touch din natin ng mga buhay at syempre mga kwento rin ng mga taong natunghayan din natin sa iba't iba nating programa. At mula ngayon at hanggang ngayon pa rin naman ay patuloy tayong host ng Schoolmates. At masasabi ko nga na lagit-lagi para sa bayan ng PTV. Maliit at delayed na pensyon. Iyan ang hinaing ng karamihan sa ating mga senior citizens. Kaya naman ngayong umaga, makakasama natin ang isa sa ating mga kakampi sa Kongreso na nagsusulong ng karapatan ng mga senior citizens. Magandang araw po sa inyo, Congresswoman Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List. Salamat po, Congresswoman, sa inyong panahon para po sa interview ito. Magandang araw din. Para sa kalaman po ng lahat, ano po ang mga pangunahing tungkulin ng inyong party list? Nandito ako para talagang tumulong sa kanila at maalagaan sila ng mabuti. Okay, kamakailan lang po ay nagkaroon ng issue tungkol sa senior citizens discount sa isang kilalang coffee shop. Ano po ang damdamin nyo rito? Well, syempre, hindi ko talaga nagustuhan yon, na bakit naman ililimit nila sa isang order lang ang senior citizen. Let's say, 10 yung mainom niyang kape o 3 yung makain niyang sandwich. Bakit? Covered pa rin yon ng senior citizens discount na 12% VAT plus 20% senior citizens discount. Parang 32% lahat. Ano po ang inyo pong paalala, Congresswoman, sa lahat po ng mga establishmento para po hindi po nakakaranas ng ganito po yung ating po mga senior citizens? Yun nga, dapat respetohin nila ang ang pribilehyo. Kasi ano ito, batas ito, yung RA 9994, na ito ay talagang ibinigay sa mga senior citizens para ma-enjoy naman nila. Ang daming establishment na hindi nga tumutupad dito. So ngayon, talagang lalagyan na namin ng penalty, imprisonment, and fine. Congresswoman, ang discount po ay isa lamang po sa maraming mga programa ng ating pong gobyerno para po sa ating mga senior citizens. Yes. Pag-usapan po natin yung iba pang mga proyekto at programa po para po sa kanila. Yes. Yung una, yung PhilHealth. Automatic member kami. Basta 60 years old ka na, automatic member ka na ng PhilHealth na hindi mo kailangan magbayad. Pag na-hospital ka o libre ka, may mga certain points na ibibigay na ibabayad mo sa hospital. Tapos yung mga check-up, yung mga laboratories, lahat naman yon ay covered ng PhilHealth. Ngayon, meron ng project si First Lady, yung konsulta, ibinalik na nila yung libreng check-up and libreng laboratory. Dadagdagan natin yung katanungan kay Congresswoman. Yung
yung benefits ba na member ang senior citizen sa PhilHealth, disimling po ba? Yes, pero itong mga regular kasi nagbabayad. Aha. Ng contribution. Dito, walang bayad ang senior citizen. Automatic. Isa pa po, Congresswoman, dito sa mga benefits ng sa mga pension po. Para sa kalaman po ng lahat, lalong-lalo na doon sa mga gustong mag-avail ng pension. Ano po ba ang mga requirements para makasama dito sa social pension po? Yung social pension kasi na na-approve sa RA 9994, indigents lang. Kung minsan, mahirap i-define kung ano talaga yung indigents. Which sa definition sa 9994, sickly, frail, walang support from the family, walang mapagkuhanan talaga, yung walang-wala. Yan ang indigents. Pero sa nangyayari ngayon, parang hindi. Yung iba, nakaka-pension na hindi naman talaga indigent. So, yun na yun ang reklamo ng lahat na bakit ako, hirap na hirap ako, hindi ako nakasama sa social pension. So, ngayon, ipinaglalaban ko yung universal social pension na lahat na. Wala nang lista-lista, wala nang diskriminasyon, wala nang basta age 60 and above, may pension man, wala, mayaman o mahirap, kasama na sa universal social pension. Okay, so kayo po ay naghain ng panukala kaugnay po nito, Congresswoman, at ano po ang status po nito, ma'am? Ang status ay maganda naman kasi nakausap ko si Speaker Martin Romualdez at ipinaliwanag ko na yung ito nagpe-pension na, yung more than 4 million, nagpe-pension na ng 500 a month. Ito, marami pang waiting. Ako, marami pang waiting na indigents din na wala pang pension. So, konti na lang naman itong diferensya ng budget. Bakit ito hindi na lang natin ilahat? Hindi na lang natin universal social pension. At okay naman si Speaker. Kasi ang na-approve po yata dadagdagan. Yun nga. Gagawing 1,000. Yun nga. So, Masaya ang ibig niyo pong sabihin, sa halip na dagdagan, pangkalahatan na lang. Oo, kasi marami pang nag-aantay na indigents din na dapat mag-pension. Sa usapin pa rin po ng pensyon, Congresswoman Magsaysay, nabanggit din po ng komisyon na mas maganda sana na sila lang po yung mag-release po nito, hindi po ang Department of Social Welfare and Development at monthly pa. Yeah. Gaano po kahanda po ang commission po dito? Ano po ang legislative status po natin dito? Eventually, kung itong social pension, kasi ang DSWD nga, medyo hirap pa ipatupad. Kasi may opisina sila provincial up to the municipal. Ito, binigyan lang ang aming commission ng 8 clustered regions. Paano makakapagpatupad ng malaking project ito? Yung mga maliliit, yung centenarian, pwede na rin. Pero kaya ang sabi ko, bakit hindi na lang muna tayo mag-umpisa ng 17 regions? Para at least doon, makakapagpatupad na tayo ng mga projects, kako. At saka isa pa, kaya pinaglaban ko din naman noong budget hearing na magkaroon ng sufficient budget ang NCSC kasi ang liit Paano naman maalagaan niya ang mga senior citizens kung ganyan naman ang budget? So, malaki naman, binigyan naman ng medyo malaki, pero kung tutusin mo, kulang pa rin sa dami namin na aalagaan. So, yun, pinapakiusap namin ngayon kay Secretary Pangandaman na gawin na ng 17 regions ang opisina ng NCSC. So, umukay naman. So, yun, inaayos na. And I think this February, magta-turn over na. Ang DSWD sa NCSC, yung mga for projects, programs ng mga senior citizen, pati centenarian. Pero I think yung social pension, baka hindi pa. Kasi iaayos muna yung structure, iaayos muna yung opisina bago i-transfer. Ano pa po yung mga isinusulong po ninyong mga panukalang batas para po sa ating pong mga senior citizens? Yes. Yung magkaroon ng sariling hospital, ang mga matatanda, yung Philippine Geriatric Center. Meron naman kami hospital, yung dating Singyan ko, alam niyo yon sa may Malacanang, yun ang National Geriatric Hospital. Kaya lang, wala namang pondo. Umaasa lang kami sa Jose Reyes. So, talagang hindi functional
Ano lang, ngayon nga, outpatient lang ang kaya. Kasi kulang sa budget. So sinabi ko kay Secretary ng DOH na sana naman dagdagan man lang, maski gawing 150 million o 200 million, diretso sa National Geriatric Center para at least maka-inpatient sila, makatanggap sila ng ma-hospital at magkaroon ng laboratory, magkaroon naman ng mga dialysis center, para sa ganon, may mapuntahan talaga ang mga senior citizen. Pero kaya ako naman i-file yung bill na Philippine Geriatric Hospital para meron na talagang sariling budget. Ayun. Congresswoman, kung sakaling magkaroon ng tsa-tsa or konkon or PI, kung ano pa man yan, ano ang plano mong mga pagbabago sa batas na may kinalaman dito po sa kapakanan ng ating mga senior citizen? Sana naman ay, kasi ito na yung pinopose ko noon kay Secretary Duque, na anyway, meron namang, in every barangay, meron namang health center, na sana magkaroon ng gamot doon. Let's say ikaw, taga-barangay ka na ito, na senior citizen ka, magpa-register ka na, ilagay mo na doon kung ano yung mga maintenance mo. Every month mo kinukuha. No? Nandiyan na yung lista. Let's say, August ka nagpa-register. October, matanggap mo na yon hanggang mamatay ka na. Yun ang pinopropose ko noon. Pero siguro, sasabatas na lang natin yon para matupad. Bakit mahalaga na laanan natin ng budget ng mga proyekto itong ating mga senior citizens na kumbaga dapat prioritize natin sila? Dapat prioritize sila kasi tumulong din naman sila noong kabataan nila, di ba? Tapos lahat naman ng wisdom nila, itinulong naman sa gobyerno na ito. Dapat lang na ngayon, at the twilight years, maalagaan naman silang mabuti. Na lahat ng pribilehiyo, total, di naman sila magtatagal na, di ba? Kami anytime naman, matatapos na kami. So, bakit naman hindi na lang ibuhos lahat na pwedeng ibigay sa mga senior citizens? Alam mo, Kato, curious akong malaman, ilang taon na kaya si Congresswoman Mila? 77 na. Wow, 77 years old and still very active, ano? Gusto ko kang malaman yun eh. Oo, kasi pag habang nasa bahay ka, wala kang ginagawa, manghihina ka. Manghihina ka, tatanda ka, pati utak mo tatanda. Pero kung ikaw ay may ginagawa, busy ka, pati utak mo busy, Parang lumalabas pangalawang term niya na ito yes. as a member ng House of Representatives representing the senior citizen. Yung 17th Congress at saka ngayon. Pero ngayon, I have my own party list. So maraming salamat po sa oras at kalaman, Congresswoman Mila Aquino, magsaysay ng United Senior Citizens Party List. Salamat you. po, Congresswoman, at Thank you mabuhay very po kayo. much for your time and thank you for giving me the opportunity na maiparating ko sa mga senior citizens ang kanilang pribilehyo at benepisyo para maipaglaban nila. Ang pagiging isang magulang ang isa sa mga pinakamarangal na tungkulin sa mundo. Isang karangalan ang mapagkatiwalaan ng isang paslit. Gumabay dito hanggang sa kanyang paglaki. Kaya naman tungkulin ng pamahalaan na tulungan ang mga magulang maging sila man ay solo. Ngayon pong araw na ito, makakasama po natin ang Chairman ng National Council for Solo Parents, Chairman Red de Guzman. Chair, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Magandang araw sa lahat. Okay, Chairman, kwentuhan po ninyo kami. Paano nabuo ang council na ito? Well, nagsimula talaga ang aming advokasya para sa mga senior citizens at saka mga kabataan. So bumababa kami sa iba't ibang mga barangay, nagbibigay kami ng serbisyo, mga outreach programs. And medyo nagtataka kami during that time, bakit ang dami parang nagkalat ng mga bata, no? Tapos pag tinanong mo, asan ang nanay mo, asan ang tatay mo?
minsan sasagot, hindi ko alam, hindi ano. So as we went through dun sa advokasya na yan, nalaman namin, meron pala yung tinatawag na solo parent sector. At nung kami ay nag-research, aba ay napakalaki pala nung sektor na pinag-uusapan. At hindi namin alam, simula nung 2000, meron na palang batas na nagbibigay ng programa at benepisyo para sa sektor na to. Kaya sabi namin, hindi siya pwedeng ihalo doon sa existing namin na advocacy program. Kaya noong 2018 ay binuo namin yung National Council for Solo Parents. Gaano po kahalaga ang council nito, lalo na po sa ating mga solo parents dyan? Sa ngayon kasi, meron tayong mga solo parent organizations sa mga barangay. No? Marami barangay-based. Pero ito ay yung tinatawag natin ng mga ragtag groups. Ano? Normally, kanya-kanya sila. So, ang sa atin is nagbibigay tayo ng direction and at the same time, ay inililink natin yung ating mga local government units, yung ating mga barangays, doon sa mga programa ng national government. Para naman na magkaroon ng continuity yung program from the national going down to the local governments. Mayroon po ba tayong pag-aaral kung ilan ang bilang ng mga single parents natin sa ating bansa? Noong 2012, nagkaroon po ng isang pag-aaral ng University of the Philippines National Health Institute. At sinasabi nila na nasa 14 to 15 million ang solo parents during that time. Pero doon sa aming technical working group para dito sa bagong batas na Republic Act 11861, ang sinasabi ng DSWD, ayon doon sa latest PSA statistics, ay nasa 17 to 18 million na. 14 million dito ang mga kababaihan at 3 million ang mga kalalakihan. Ang dami ng mga solo Marami po. parents, sa ating At dumadami pa po sila. Madami pa sila. With that, ano po yung mga programa po natin para po sa ating mga solo parents? Well, ang programa kasi para sa solo parents, hindi siya kagaya sa senior or sa PWD na, kumbaga sa senior, sa PWD kasi pare-parehas eh. Sa solo parent, nagkakaroon ng division kung ikaw ay may trabaho at walang trabaho. Or kung ikaw ay may sapat na kinikita or kulang ang iyong kinikita. So kung ikaw ay nagtatrabaho, meron ka nung tinatawag na flexible work schedule, protection against discrimination. Nung pandemic, nauso yung work from home. So meron na tayong telecommuting law na tinatawag at dapat priority ang solo parents dito. At tapos meron silang 7 days parental leave na may pay. Ito ay above dun sa sick leave and vacation leave na natatanggap ng bawat empleyado. Kung ikaw naman ay walang trabaho, pwede kang mag-qualify doon sa iba't iba pang mga programa kagaya ng mga psychosocial services, counseling. Tapos, meron ding mga programa na para sa pangkalahatan na solo parents. Halimbawa, yung membership sa PhilHealth. So, lahat ng solo parents ay member ng PhilHealth. Automatic member sila ng PhilHealth. Kung ikaw ay nagtatrabaho, yung kinakaltas sa'yo, national government ang magbabayad. Tapos meron ding scholarship. Isang anak ng solo parent ay gagawing full scholar ng national government hanggang makatapos ng pag-aaral. Tapos yung 1,000 pesos monthly subsidy para naman to sa mga solo parents na nagtatrabaho or kumikita ng minimum wage pababa or doon sa mga walang trabaho. Ano po ang pwedeng maging kaparusahan ng mga hindi tatangkilik o kinikilala ang mga benefits ng mga solo parents? Maganda po, kasi noong una, yung 8972, walang nakaspecify na penal provision. Pero dito sa bagong batas, sa 11861, meron na siyang kaukulang parusa ng pagkakakulong at may penalty rin. So halimbawa, kung ikaw ay isang tao o korporasyon, pwede kang magmulta hanggang 100,000 at makulong hanggang 2 taon. Kung ikaw naman ay foreigner, pwedeng summary deportation ang mangyari. Or kung ikaw ay, let's say, business, pwedeng ipasarado ang iyong negosyo kung hindi ka susunod. At ngayon, kahit si solo parent, meron ng parusa. Kung ikaw ay nagsisinungaling, nag-apply ka solo parent para lang makuha yung benepisyo, pero hindi ka solo parent, pwede kang makulong ng hanggang 1 taon at mag-fine ng 50,000. At yung ating mga government officials, kasama na rin sila. Ang parusa sa kanila ay perpetual disqualification from public office aside dun sa mga iba pang possible na administrative or criminal case na pwedeng i-file sa kanila. Simple lang ang naging requirements. Kailangan meron kang birth certificate ng mga anak, tapos barangay certificate. Pero ngayon kasi, dahil sinegregate na yung mga categories, depende ngayon kung anong category ka, doon papasok yung requirements na kailangan mo ipasa. Halimbawa, namatay ang asawa mo,
kailangan mo magpasa ng death certificate, kailangan mo magpasa ng birth certificate ng anak. Sa lahat ng categories, ang consistently nandyan is yung birth certificate ng mga anak, yung barangay affidavit, at yung affidavit ni solo parent na nagsasabi na siya ay solo parent at wala siyang kinakasama. All the rest, depende ngayon. Halimbawa, kung ikaw ay OFW, so yung iyong asawa or iyong kamag-anak mag-a-apply as a solo parent, so kailangan nyo i-provide ngayon yung kopya ng passport mo, kopya ng iyong employment contract, kailangan patunayan na may 1 year ka nang nagtatrabaho abroad. So, case-to-case basis ngayon kung saan category ka papasok yung mga requirements. Ayun. So, ano po, Chairman, ang mga pagsubok na nakaharap ng Council so far at paano nyo po ito nalalampasan? Well, ang unang-una palagi naman, I think ito consistent sa lahat ng sektor, yung financial, kung paano mabuhay araw-araw. So, nung una, ang ginagawa lang namin is kinokonekta namin diretso sa mga programa ng gobyerno. Halimbawa, sa DOLE, meron tayo nung TUPAD, meron tayo nung kanilang tinatawag na DLIP program, sa DSWD, meron tayo ng Sustainable Livelihood. So, ikinokonect namin sila dito, ini-endorse namin sila, pero nakikita nga namin, nawawala yung intention na maging sustainable. So ngayon, ang ginagawa namin, bago namin sila i-connect sa mga ganitong klaseng programa, binibigyan namin sila ng mga personality development trainings, financial literacy, may mga coaching kung paano nila pwedeng palakihin ng maayos yung mga anak nila. So ito yung ginagawa naming initial step para i-prepare sila. Kasi ang intention namin is magkaroon tayo ng mga solo parents na kayang tumayo sa sariling paa. Yung hindi nakaasa lang sa gobyerno. Chairman, paano rin po nakakatulong yung council dito sa bagong Pilipinas, na campaign po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Well, ang hindi kasi naiintindihan ng maraming solo parents kasi nga hindi umaabot sa kanila yung mga yung mga information about government programs. So kami, ang ginagawa namin, ibinababa namin sa kanila. So nagkakaroon kami ng mga series of orientations at dito sa orientation na to, pinapaliwanag namin yung mga government programs or nagbubuo kami ng mga solo parent summits, At dito iniimbitahan namin yung mga government representatives mismo at sila nagpapaliwanag ano yung programa ng bawat agency nila. Okay, maraming salamat po muli at Chairman Reda de Guzman ng National Council for Solo Parents. Sir, thank you very much. Thank you po. Maraming salamat. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa po ang serbisyo muna. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Namang araw na nakapagbigay po tayo ng inspirasyon at mabuting halimbawa ng pagtulong sa iba. Muli ako si Diane Querer. Nawa kung ano man ang ating natutuhan ay may sa puso at may bahagi rin natin sa iba. Dahil maliit man o malaki, ang pagtulong ay may mabuting dulot sa ating kapwa. Kita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Bagong Kakampi ng Masa. Ito ang Serbisyo Muna sa PTV. Serbisyo Muna sa PTV. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial.